Sige, let's request Brother Francis to lead us in prayer. Amen. Let's all rise, let's sing the doxology. Praise come from all blessings flow. Praise Him, all creatures hear me.
seated. This time, let's hear another presentation from the choir. There is joy in serving Jesus as I journey on my way. Joy that fills the heart with praises every hour and every day. There is joy, joy, joy in serving Jesus. Joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I grow up on His part, there is joy, joy, joy that never shall depart. There is joy in serving Jesus, joy that triumphs over pain, fills my soul with heaven's music, till I join the glad refrain. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His part, there is joy, joy, joy that never shall depart. There is joy in serving Jesus, joy amid the darkest night. For I've learned the wondrous secret when I'm walking in the light. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His part, there is joy, joy, joy that never shall depart. Salamat gid sa aton choir. Dalayaw ng Diyos. There is joy in serving Jesus. Wow. Perte, no? Nagligat to na makitaan ko sa news bala. Why pa to nag-declare si President Trump sang ceasefire with Iran. Kita ko to pagpadala sa mga soldado sa halin sa Amerika going to the Middle East. Pilato ka libo-libo ka mga soldado. Daw masubo nga sitwasyon. Kay sa airport pa lang, ang mga kabataan kagang asawa sa mga soldado nagdulong sa ila. Kag masubo bala nga scene
nga nagahilibi ang mga kabataan iban gauyat pa sa bayo sa uniform sa ila ginikanan. Pero ti ang ambal sa asang ilang at father nga soldado, they are doing that in the name of service. No? Grabe, no? So, that is what we call military service. Kung nag-alagad ka sa military, amo na yan ka sa mga soldado, damo na sa mga muto sa soldado, no? Sa mga Marines, kag sa iban mga soldado, ano na ako, no? Ining kung soldado ka, may ginasunod ka. Kung pulis, amo man. So, military service. Mayara man ginatawag nga missionary service. Mayara man sa medical, no? So, damo sa mga areas of services that we can render. Pero sa aton niya bahin, we call this as Christian service. Kung Kristiyano ka, and then you are serving the Lord, there are so many things, there are so many ways that we can serve the Lord, di ba? Mayara nga sa frontline ka, kag mayara man logistics. Amo na sa mga military, amo na bala sa aircraft carrier sa nakabasahan ko. Ang isa ka aircraft carrier, ang isa sobra 5,000 ang soldado nga rada. Just imagine do isa ka barangay, no? So, may ara mga soldado nga obra nila yaluto lang. Ang iban they serve as waiters. Kag iban mga soldado da sulod sang aircraft carrier, naga-supply lang sa mga sa mga mga pagkaon. What do you call them? Panawag sila logistics. May araman niyang ara sa front line. Piloto or mga soldado, marines. Pero ang tuyo sina, i-combine mo na together. They are part of the team. Kaga mo na siling naton sa military service, hindi lang sa front line, kundi may araman nga logistics. And they also serve very important role sa ginatawag military service. Kay kung wala ang logistics, ti ano kaunon sa mga kung wala isang nagasupply sa ila, way nagapadala sa mga armas, way nagapadala sa mga pagkaon, ti ano ang kwansa to sa mga ground troops? Why gid sila? So that is why sa aton man kung tanaw mo nibla sa aton yung Christian service, amo man na, no? May ara man sa front line. So kami yung mga pastor, most probably ara sa front line. Kamo, you are supporting us, you are praying, you are helping. Mga auxiliaries kamo, iban logistics, when you are giving your tithes and offerings, you are praying, okay? You are supporting the work of the Lord. And so, it is very important to consider nga sa buluhaton sa Ginoo, there are so many Christians who are involved. That's why if you are a Christian, you have to find place in the ministry of the Lord. Hindi pwede nga masiling ka, I am a Christian. Ang ako niya role, magsimba lang ko. And then after that, I will go home and then, that's all, folks. Hindi mo na ang Kristiyano. The moment you believe and receive Christ your Savior, the moment you are baptized in the name of the Lord, you have started enlisting yourself in the service of the Lord. Hindi pwede nga ikaw nga Kristiyano, huwag kaya bahin sa bulaton sa Diyos. That's why it is essential, no? Very essential. Sa isa Kristiyano, after you have received Christ your Savior, you have to follow the Lord in baptism, serve the Lord. Amo nang inatawag naton baptism. First step in obedience to following the Lord. If you want to follow the Lord, you have to be baptized and then start enlisting yourself in the service of the Lord. After all, we know that God is our judge. Hindi ba siling naton, the Lord Jesus Christ coming? Kag subong ang panahon, way ko kabalo ha, kung saan pila pa ka tuig ang nabilin pa naton ng mga tinuig sining kalibutan. Although ang edad taguro, way man kasuran nga kung pila ka na subong, dali na lang kuha ko sa Diyos. No, I am not talking about that. What I mean is, we belong to the end times. Ari kita sa ginatawag nga end times. Magsiling end times nga, it all started from the time of the apostles
until the time that the Lord Jesus Christ is coming. And we just don't know when Christ is coming again. Nag-abot na siya first coming during the time when He was born. And we're expecting Him to come in the second coming. And we just don't know when that time will be. Pero pagbanta ta, it will not be too long. And the Lord Jesus Christ will come. Okay? Basing on what the Bible now is telling us. And the events that is happening in the world today. That's why as much as possible, kita mga Christian, we have to think about it. Enlisting yourself in the service of the Lord, that means finding yourself, kundiin ka. Kundiin ka na yun. Frontline, sideline, o kon, ano nga pa na nga mga line? Online, sideline, mainline, no? Frontline. Sige. So, kabalo ka, as a soldier of Jesus Christ, di ba? Muna ang kanta permin mo, onward, Christian soldiers. Kabalo ka, kung Kristiyano ka, amo na sinig ko kayo na naka-enlist ka na, nakapalista ka na sa pagkasoldado ni Jesucristo. Bilang soldado ni Kristo, amo na silang ni Apostol Pablo, we have to serve the Lord by the grace of our God. Kabalo ka, unahon ta na anay. Sa nagapamalandong ako sang pagpangalaga nato nga tawag. Kabalo ka, antes ka magpurso sang imong career bilang pag-alagad sa Ginoo, tanawon mo anay. Kundi sa mga soldado, number 1 ginaya, you have to know your enemy, hindi ba? Baluon mo kung sinong kontra mo. And then, you have to strategize kung anong imuon mo. Kaya mo na sa successful nga military campaign, dapat ibaluon mo, di na sinong kontra mo, diin sila. Kag anong strategy nga imuon mo just to overcome the struggle or the may mga sablog dira, no? So sa aton nga mga tumuloo, amo na anay unahon naton. What I mean is, ang unahon naton sa pag-overcome, amo anay ang aton nga greatest obstacle, serving the Lord. Magsiling ka obstacle, di arada may mga sablog blada para sa nagadlagan blada, no? Nugay panawag sina obstacle race na may arada nga mga hurdles bala sa unhan. Ka-witness ka mo sa nagadalagan da mga 400-meter hurdle nga sa lapit na sa finish line may mga lulumpat-lumpaton pa da. Hindi na makadrekta sa finish line kundi malumpat-lumpat kada anay sa hurdle. So that's part of the game. Sa aton mga Kristohanon, antes ka makaalagad sa Ginoo, may successful ka, may hurdle ka. Kaya ka, Satan is trying to obstruct our path. Kung Christian ka, pila ganing kontrata? We have 3 enemies, right? Anong una? The flesh. Hindi nga aton ng kaugalingon. Ang unod. Hindi na yung unod nga makita mo. Kundi, what is inside? In our mind. Our human nature, so to speak. Amo ng kontrata, i-overcome ta na. Ano pa ang kontrata? The flesh, the world. Meaning to say, the system of the world. Ano ganun silang sa 1 John 2:15 to 16? Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the Lord, love the world, the love of the Father is not in him. Okay, you look at the meaning of the world. In verse 16, silang sa Bible, for all that is in the world, ano ko no? Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. So these are the contents of what we call the world. Siling sa Bible, love not the world. Anong ang world ng natawag? Amo ning tatlo. Lust of the flesh. What is meant by lust of the flesh? Desire, di ba? Lust kundi desire. Ang desire ya, may man ang desire, pero kung magsiling kang lust ya, evil desire. Okay? Lust of the flesh, lust of the eyes, pananalak sa mata, and the pride of life. These are the contents
amo na ang nature, sa ginatawag naton world. Okay? So, ang katapusan, primero, flesh, the world, and the devil. Satanas. Or, interchange mo, the world, the flesh, and the devil. So, amo na yung tatlo nga hurdles nga aton nga ginabutang sang kaaway sa aton. So, dapat ma-overcome. Now, sa pagpangalagad naton sa Diyos, ano nga obstacle yung ginabilin sa Ginoo sa aton? Siling sa Matthew chapter 6, verse 25 to 34, siling ni Jesus Christ sa mga disciples. By the way, Matthew 5, 6, 7, ginatawag ini nga, panawag sini? Sermon on the Mount. Ang chapter 5, panawag sina Beatitudes, blessedness, bala. Ang Sermon on the Mount, nga ang tatlo ka chapters kin-devote ni Christ para sa mga disciples, ginatudloan niya mga disciples nga subong nga mga disciples sila ni Kristo ang ilang pangabuhi naga-level up in terms of their spirituality in the eyes of God. Ang ginapakita ni Kristo sa ila, nga silang isang Ginoo, amo ning sistema sa pangabuhi kun sa ginarian na kita sang Ginoo. Kung nag-Christian ka, that means to say, ang life naton must become different. Amo na nga ginatudlo dira Matthew 5, 6, 7, Sermon on the Mount. Kay nagawali si Kristo dira sa bukid, sino ginawalihan niya mga disciples? So amo na makita mo na chapter 5. We talk about Beatitudes. Diri naman sa chapter 6, Jesus Christ teaching us different topics like prayer, giving, no? Fasting, kag accumulation of treasures. Dibla mo na ang balyada sa Matthew chapter 6, verse 19 to 21. Sila ni Jesus, dira sa Matthew chapter 6, verse 19 to 21. Ano kuno? Siling niya, magtipon kita sa mga bandi, dito sa langit, para wala sang tuktok kag mga sipit nga magakaon sini. For where your treasure is, sila niya sa verse 21, there will your heart be also. Kagamo na siling ni Jesus Christ sa verse 24, Matthew 6:24, siling niya, ang Matthew 6:24 nagatudlo, you cannot serve, pila ka masters? 2 masters. Whether you're going to hate the one and love the other, or love the other, hate the one. Kag siling niya, you cannot serve God and Mammon. What do you mean by Mammon? Mammon is the God of power represented by money. Amo na siyang Mammon. But siling ka nga Mammon, kamanggaran. Okay? So siling sang Ginoo, mabudlay ang mag-alagad ka sa sining duwa. Putting them side by side, it is very hard to serve both together. That means, sila ni Jesus, you have to serve God or you have to serve money or power. But it is very hard. If you want to serve God, okay, lesser ang mammon. If you want to serve mammon, lesser ang God. And that is why siling ni Jesus Christ sa mga disciples, because some of them will be thinking that they are following the Lord. What will happen to them? Diba? Amo na kalabanan ang kabudlayan. Kung Kristiyano ka, masunod ko sa Diyos, mangin matutom ako sa Ginoo. What about my life? What will happen to me if I am going to be faithful in the Lord? That's why sa una sa nag-eskwela kami sa pagkapastor, kalabanan sa mga challenges, sa mga ginabatyag sa mga Bible students ang una. Kung nag-eskwela ka sa Bible school, after mag-graduate ka, Pero sa akin sa una, ay bilang isa ka pamatanon, may eskwela ka sa Bible school, wala ka man sa may ginatanaw nga bright future, diba? Pagkatapos na nag-eskwela ka sa Bible school, kita mo sa una, kita mo mga pastor, masilis la. Ang akon nga mga kilala, gapadiskari sa akon. Mano ka? Lingko, ma-eskwela ko sa Bible school, pastor ko. Ha? Ma-pastor ka? Tapos ka, maano ka?
Kaya damo sa mga pastor nga mga gapakilimos. Gapakilimos. Damo sa mga pastor nga kaluluoy. Ti pangamperyo ko man sa ila. Tiya mo na nga struggle man sa una, no? Gaskila ka sa Bible school. Huwag ka balas ang may ginatanaw, bala nga bright future. Tiya mo na nga siling naton, ano ang nagapangibabaw? Worry. Worry. Tiya mo na sila ni Jesus sa mga disciples. Sila niya gina-encourage sila ni Kristo nga magsunod sila sa Ginoo, mag-alagad sa Diyos. Mga disciples sila. The Lord wanted them to follow the Lord Jesus. Di ba mo nang ginatawag na disciple? Follower of the Lord. Kailangan niya apostle sa disciple mo. Ang disciple niya is the one who is being taught. A follower of the Lord. Kaya ang disciple niya, ang apostoles niya, being sent by the Lord. So, kung disciple ka pa lang, you are being taught, nagasunod ka pa sa Ginoo. That's why ang mga disciples, they were hesitant. Nga aman, sila ni Kristo, it is very hard for you to serve two masters. Sila sa mga disciples, ano nilang tasin eh? That's why Jesus Christ knew their heart. Kagamo na hambal ni Jesus sa ila. Therefore, I say unto you. Sino ginadresan niya? Mga disciples. Sila ni Jesus, amo ni ginahambal ko sa inyo, take no thought for your life. What ye shall eat. Gapanomdom ka mo, malagad ka mo, masunod ka mo sa akon, manomdom ka mo, ano akon kabuhi, ano akon kaunon, or what shall you drink? Drink na rin, hindi alcoholic drink. Siyempre, isang una, ang tubig, bisan tubig, isang una, iwat mo. Diba? Amo na sa una, kung may bubon ka lang nga nakutkot. Dira sa John chapter 4, kita mo da, may babae da nga nagasagob sa bubon. Ano oras siya nang sagob? Ugto adlaw. Hapon, kay kun aga, nauya siya, makitaan siya, kay dito sa ila, ang bubon layo. Kagdason, may isa lang na ginakuhaan sila. Sa ato yung subong, of course, may ara basiwa. Ining, pwede ka tayo kakuha sa tubi. Ha? Sa ila to yung una, bihira, makakutkot lang sila bubon. Kita mo ang Jacob's well, 120 feet ang dalom. Amo na ang kabilugan ng mga tao kapag nag-obda. Amo tong isaguban sa Samaritan woman, blada, John chapter 4. Karon, inang bubon, may iwat ang tubig. Kung may bubon ka, kag may tubig, very essential. Kaya dito sa una sa mga Hudiyo, sa Israel, kung ano yung desierto, laban mo. Why sila utility nga nag-carry sang tubig. That's why sila ni Jesus sa ila, sa mga disciples, take no thought niya, hindi ka mo magkabalaka. Partisin nyo kabuhi. What you shall eat, kung anong kaunon nyo, or what you shall drink, nor yet for your body. What you shall put on, meaning clothing. Sa una, ang clothing was also very, very expensive. Kaysa una, mga clothing, ginaubraya sang kamot mo. Hindi ang makinabla. So, mahal-mahal. That's why ang clothing sa una, sa time sa mga disciples, once nga mapigaduhan sila, pwede na maprindang, ilabayo. Oo. Pero siling sa Ginoo, kung nagaprinda, ang utod niya bayo, ning pagkahapon, ibalik nyo. Ibalik nyo. Kayo kaluoy man na siya, nagprinda, managanay kayo ay, sun ka namin sang Ginoo sa una sila, kay humane. Ang ilaya hulaman ay wala interest. Wala interest. Ang siling sa Ginoo, kung may nagahulam, kung nautod niya nagulam, hindi niyo pag-tagaan interest. Kung sagwa yan, believer abi, tagaan interest. Gabi no? May special dealing ang Diyos sa ilaya. Masiling, mo double standard ba? Hindi. Amo na yung pabor sang Ginoo sa mga Hudiyo. Di ba? Kung nautod mga gulam, pigado, hindi pa sakay pa ulaman lang. Pero kung prinda ya bayo, kay malalo na bayo, pagkagabi na, tugnawan na sa kuno bayo. Kaya ilabayo sa ano, duwa mo. May inner, may outer. Ang outer mo nang ilagi na prinda. Okay? Mo nang cloak lang na tawag. So, na prinda nila na, kamahal mo. Mo na sila ni Jesus sa ila.
Don't worry. Take no thought. Or in other words, don't worry about your life. What you shall eat or what you shall drink, nor yet for your body what you shall put on. Is not life more than meat? And the body than raiment? Sila ni Kristo, hindi bala ang kabuhi, sobra pa sa pagkaon. Ang meat diri, it has something to do with food, no? Generic ining meat. Ang ideya sina pagkaon bala. Kaya mga Hudiyo sa una yang ilaya pagkaon yan, di man yang masiling ka nga, pero sa aton nga kung may kanon, may sudan. Yala na sa Pinoy ya, nga kinalang kung magkaon kami kanon kagid. Pwede ka lang magkakaon nga sudan. Galing ka sila sa mga tigulang sa hindi ka magkaon sudan, kaya mabitukon ka. Galing ka ila rason sa to, hindi ka magkaon sa sudan lang, kay para hindi maurot. So, kaginang 3 times a week, 3 times a day na nga pagkaon, hindi na design sang Diyos. Yan na lang sang tao ya design. Kasi sa Bible, hindi ka kita ang tao daw kaon 3 times a day. Sila sa una kakaon sila ya kung ginagutom. Agaman kung gutom ka, kaon. Bisan ano oras ang adlaw kung gutom ka, kaon. Ato niya masaya, hindi ka magkaon sa amo ni oras, dapat pamahaw panyaga panyapong kung pamahaw damuon mo kaon. Kung ugto, regular kung gabi, tayo lang kaonon mo. Sino nag-design sina? Kita yung tao. Kag ang manong baligya pagkaon. Di ba? Alang-alang man sing ganon sa manong baligya pagkaon ng Juliyo masiling, hindi ka magkaon na, puto ilang negosyo. Sila na. Okay, pamahaw, panyaga. Ari may design kami para sa breakfast meal. Kadto kada. Kami ara sila design breakfast, lunch, dinner. Sila ni Jesus, you want to follow me? You want to serve God? Take no thought of your life. Don't worry about your life. Are you worried about what are you going to eat, drink, or to clothe yourself? Is not life more than meat and the body than raiment? Behold, the fowls of the air. Ari example ni Kristo. For they sow not. Buhay sila kapanggas. Neither do they reap, nor gather into barns. Buhay sila katipon sa ilayang produkto. Yet your heavenly Father feedeth them. Are you not much better than they? Which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? By the way, 1 cubit is 18 inches. It is measured from the tip of your finger to your elbow. Amo na sa una? 18 inches. Kagang 18 inches sa una, ang measurement sina sa hari, kuno na ginapatupa. May kamot ya lipot lang mo. Kung kamot guro, hindi ni kalambot 18 inches. Ang measurement ko na sa una, sa ilang mga hari. Sila ni Kristo, which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? And why take thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. Spin, but silingon, gaubra blas ang tela. Ano na panawag? Nang daw loom bla. Gansilyo. Munang buot silingon sa spin. Kasi dire, and yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Verse number 30. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Therefore take no thought, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that you have need of these things. But seek ye first. Ari ang popular nga verse sa Bible nga kadamo sang mga Kristiyano nga nakamemorize. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thought for the morrow. Anong morrow? Tomorrow. Old English na ang morrow. But silingon, tomorrow. Take no thought for the morrow or tomorrow. For tomorrow or morrow shall take thought for the things of itself. But silingon sila ni Kristo,
pagkadason niya adlaw, may ara naman na iyang napartineser para sa adlaw. Ang subong niya, lain man. Sila ni Kristo, nga mag-uri kay pabuwas, kay ang buwas siya lain naman to. For the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Magsiling evil thereof. Ang mga butang nga nagkaklanabo, siling adlaw. Now, worry. Okay? May ara the difference between worry and anxiety. No? Kamu na nabasa. Now, identify ta ang obstacle sa pagpangalagad ta. Amo na ang balko kay na, we have to overcome the obstacles when we serve the Lord. Ano ang, kung nag-identify ka sa obstacle sa life mo, ang worry gid number 1. Di ba? Kagamo nang ginambal ni Jesus Christ sa mga disciples. Ang rason nga hesitant sila magsunod kay Kristo, worry sila of what will happen to them. Things like that will also be felt by people who want to serve the Lord. Kalabanan gida. Muna sa una, balikon ko to sa amon istorya bala. Kung mayo gani, kung alam bata, palain nga kurso, pero kung pigaw, papastoro na lang. May pamilya, may mag-utod ko no sa istorya man na sa mga testimony man na. Sang isa ka estudyante sang una sa amon, sa Bible school pa kami. Testimony niya kung alam gani bata, makuan ka to, mga doktor ka, o kung mga bugado, o kung mga maestro. Ikaw ya to, kaya daw haluson ka man kapasar, mga pastor ka na lang. Tiyan mo na kung ang masubo, no? Kung ang mga pastor, mga pigaw, kung sa aton pa, mga pigaw, ulo, abi, no? Sa aton pa, nang daw haluson pasar. Kaya mayala na yan kung abogado, kaya kung ang abogado, hindi mayong iyang panabang, ano matabo sa iyang kliyente? Mapriso lang. Di ba? May kilala ko sa unang abogado. Unang abogado, mananabang. Siya, talabangan. Talabangan. Buhi pa to sa una si Pastor Rivera. Maninoy ko to. Niyado ba ang akong, ang inkwentro ko sa kaso, may kasos lang. Ang iya ko nang inkwentro nga, ang abogado sang iyang kontra. Ang abogado nga hindi kabalo maghimo sang kwan, sang pagplastar bala sang iyang argumento sa korte. Ginfaila niya to disbarment. Kay ang abogado to, sa niya daw talabangan niya dum. Tiya mo na ang kwan, amo na ang butsilingon dire, siling ni Ginoong Hesus Kristo, sa aton pagpangabuhi sa kalibutan, parehas tong ambal ko kay na, kung pigaw ang utok mo, mapastor ka. Ti abe ko ng pastor, mango, hindi damo pa impyerno. Di ba? Kung ang pastor abe magsiling, di sa kabalo mag-interpret sa Bible, pag siling abe nga, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang tanan, nagpulutot, kag nawad-an sang himaya sang Diyos. Kaya amak mo na, come short mo. Diba? For all have sinned and come short of the glory of God. Tiabi kung mango ka, ang tanan nga nagpulutot, kag nawad-an sang himaya sang Diyos, sakto na paglubad sina. Amo na nga pasalamatan mo sa Diyos kung maalam bata mo, kung anong desire sang bata mo, magpastor, pastora. Hindi kay, hindi ka na pastor to, kay kanugon sa imo. Doktor ka lang to, kung maestro ka, bukado. Pero sang nagabakal blas tiyangge, sila niya sa nagabaligya, maestro ka, sila isang tao, hindi kayo maestro ya. Manog baligya lang kuya. Hindi niya maestro ka. Manog baligya lang kuya. Nya paano ko ni mainom ang soft drink ka maestro? Way sa kain hindi no, kaya hindi man sa maestro tuod mo. Sila isang manog bakal, maestro ikaw. Hindi kaya maestro. Sala pag insindi.
Tiyan mo na sila naton, ang obstacle kung kisa sa aton pagpangalagad, worry. That's why si Jesus nagambal, worried ka? Okay. Ari. So, ang word nga worry, that is from the Greek word merimnao. Amo nang meaning niya. Ang etymological term bala sa worry, from the Greek word merimnao. The meaning is to be anxious, anxiety. Kasi anxiety gani sa problema sa ulo, sa utok. Anxiety, anong dason sa anxiety gani magdalom pa na depression, di ba? So sila sa Bible, worry means to be anxious, to be distracted, or to be pulled in opposite directions. Amo na ang mirimnaw, worry, daw di ka black and hindi kung di nga rayon. Disoriented ka, whether diri ka, whether dira ka. Amo na ang idea sang worry, no? Kung worried ka, gapalibog ka, anong himuon mo? Huwag ka kabalo, whether this one or this one. So, you are being pulled in different directions. It refers to a divided mind. Amo na ang natawag nga worry. Okay? So, sila ni Jesus, ari ang sa Bible, si Marta da, amo na yung gina-explain ni Jesus nga naka-experience siya sina. Siling ni Jesus kay Marta, thou art careful and troubled about many things. In short, pag siling ni Jesus kay Marta, kay si Marta, kay si Maria, kung mag-utod din sila. Duwan na sila kababae mo, utod nila sino to gani, sila sa Ros. Si Maria, nagapungko sa tubakan ni Kristo kung nagapamati sa Bible study. Si Marta, willing siya nawili siya sang serve pagkaon. Siling ni Marta, Ginoo nga si Maria, gaawagal ni pungko, abi pangabaya siya magbulig. Sila ni Jesus kay Marta, 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 you are troubled about many things. Kadamo ka sang ginaproblemahan. Worried ka sa madamo nga butang. But look, Mary had taken the good part. Anong part nga ginimo ni ginuna ni Mary? Ang pagpamati sa pulong sa Diyos. But silingon, there are so many people who are worried for the things that they cannot control. We have to understand that if the things cannot be controlled, we should not be worried about them. May mga bagay sa kabuhi nga hindi natin makontrol. Diba? Pagkalabanan sa aton, dira ta nag-focus. Hala panomdom. Hindi ka man ka-control. May mga worry kita, nga kisa, way ka kalanabo. Diba? You are worried of the things that will never happen. Muna may istorya, bala nga na-meet ko no sang isa ka tao, istorya lang niya, na-meet niya ko no si Mr. Kamatayan, muna kalabanan no, si Kamatayan, sugata ya. Siling sang tao sa kay Kamatayan, siyempre ang Kamatayan, gina-illustrate sa permis sa tao nga kalabiran, no, daso may dala, bala nga garab. So, na-meet niya ko no si Kamatayan niya, Kamatayan, ari ka man. Sila ni kamatayan, oo, niya ma-execute ako sa kamatayon sang 10,000 people. Niya, ha? 10,000 gid? Niya, oo. Niya, I have an assignment to execute 10,000 people. Ti isang ulihi, after several months, na-meet niya liwat. Sila niya, ti, kamusta? Na-execute mo ang 10,000 people? Siling sang kamatayan, 70 tanan na ako na-execute. Ha? Nga ang 17, di ba 10,000 lang siling mo? Niya, oo. Ang 10,000 na-execute ko, pero ang another, ang 10,000 na-execute ko, pero ang another 60,000, yun execute sang worry. Huwagin man, tiyundian man yun. Sige lang. Okay lang. Siling niya, ang iban to, nagkalamatay tungod sang worry. Tuod, no, damo kita sang gina-worry, nga hindi man matabo. Kalabanan sa ato mo siling, bo, ano na yung matabo sa dason bulan man? Maano na lang tani? Kay mamahal naman ang mga balaklon. Huwag kakabalo, nga pagka dason bulan, nagnubo ang presyo. Kita mo, nagnubo, subong ang manubo kuno ang bilis ang krudo. Pila ang increase ang krudo, alin sa primero, naglambot na 100 pesos. Di ba? Bo, salamat ka ma-roll back
3 pesos. Nagapang Diyos man ang iban sina mo, nya ba, Diyos ko. Kung ano na ang kataas ang 100 pesos na nga saka, i-roll back nyo 3 pesos lang. Buway ka mang kamo kalag. Di may roll back. At least may roll back. Pro kalabanan, abi mo ko na no, masugata mong tao, nga palang hakroy. One time, minasugata ako sa barangay. Flag ceremony bla, kaya ara ko da kada Lunes, gawali ko. Siling sa isa ka babae, niya, pastor, ba, malalang sa presyo, no? Niya, ano lang taniman? Siling ko, ay, mga buhi eh. Ano ka pa, abi? Siling ko, may Ginoo man tayo, di ba? Niya, ay tuod, no? Amo pa lang sa kabalo. Amo lang sa kabalo nga may Ginoo sa gali. Tiyan mo na silang isang Ginoo, gisagaw, worry ka, number 1 mo ganyan kontra, worry mo. Sa pangabuhi tayo, kisa, worry. Sa mga kabataan, bo, ano yung paskwila ko ng kabataan ko naman? Bo, ano yung kaunong to ni Dason man, kay mahal naman bugas? Bo, tinapa, mahal na. Hindi ka bakal tinapa eh, bakal isda nga gagiyo. So, identify mo ang worry. Kagtapos, ano pa gid? Abaw, i-identify man kung ano ang epekto sa worry. Kung nag-worry ka, ano? Di ba? May na ng worry, anxiety, dugay-dugay, base ma-depress ka. Ang depression na mo ng lala. Kaya ma-depress ka, lapit na lang, buang na na yun, di ba? Muna kadamo sa mga tao, ang sanila, nga ka-depress, tungod din halin. Isa worry eh. Worry, anxiety, stress. So, depress. Alright. Anong epekto sa worry? Tanawa sa verse 27. Sila ni Jesus, which of you? Are, klaro ha. Sila ni Kristo, which of you? By taking thought or by being worried can add 1 cubit unto stature. What do you mean by stature? Height. Sila ni Kristo, pinsaran nyo. Mayara bala tao nga sige siya palibog, sige siya problema, sige siya stress, may nadugang nga 1 cubit, 18 inches sa iya kataason? Yes or no? No! So sila ni Kristo, klaro, nga ang epekto sang worry, nag-worry ka, pero wala sa may nahimo sa kabuhi mo. But silingon, nag-usik ka lang sa tiyempo mo, nag-usik ka lang sa imo nga pasyon sa worry, nga wala man sa may na-contribute nga maayo para sa imo. Ti, ano ang epekto sina? Wala. Therefore, you have to identify the effects of worry, and then, once you have identified it, what will you do? You should establish not worry, but it will be replaced by faith. Amo na ang bali Jesus? Ginambalya? Why take ye thought for raiment? Ari ang ginatawag naton balang resulta diri. Ihambal ko ni. Ari, how does worry affect Christians in serving the Lord? Number 1, it leads to burnout. Anong burnout? Frustrated, discouraged ka. Nang daway ka na balagana, burnout panawag sina. Kung ang Kristiyano, discouraged na, daway na sa may mos kabuhi, nagapabaya na lang. Muna silang sa iban bla. Nagapatuto na lang. Kadua, it distracts our focus. Imbis yung focus mo sa Diyos, nagdetour, deviate ang focus mo. Dito ka na nag-focus sa sinangabagay. Number 3, it erodes our trust. Ang aton pagsalig sa Diyos na buhinan. Number 4, it paralyzes our action. What comes out of worry? Fear. Pero makadumdum nga mo kay Elijah sa 1 Kings chapter 19. Ito lang nag-contest sila sa Mount Carmel upod sa mga kasoldadusa ni Baal, ni Ahab, kag ni Jezebel, no?
Basahan mo na da, sa chapter 18, chapter 19. Sa chapter 19, arang resulta. Kung this chapter 18, nagdaog to si Elijah. Kaya nagkunti sila mo. Ang mga kaparian ni Baal, sa idalom ni Ahab, naghalad sila sa sapat mo. Kung sino makapasunog sa halad, siya daog. Ang matabo, nga kung magdaog siya, ang tanan niya mga soldado ni Baal, kalamatay. Una ang mga pare ni Baal halad sa sapat. Pangadi sila sa ila Diyos, nga tupaan sang kalayo halin sa langit, wala gid nagtupa. Halin sa aga, hasta magabi, wala gid. Siling ni Elijah, base ko natulugan nila inyo Diyos, sigihan nyo pa pangadi, sigihan nyo pa pangamuyo, kay base magbugtaw siya. Iban sa ilang ipilasan na nila ila kamot. Kay base ko na maluoy ang ila Diyos. Wala gid. Sa uli, siling ni Elijah, ako naman. Butangin nyo trinsira o kung kudal, ning kudalin nyo, tapos butangan nyo, kutkutan nyo sa palibot sa halad. Kagbubuhi tubi, hala, basya tubi. Ang halad, pakita, iba lang nga basa, gid kayo. Nangamuyo si Elijah, dugay-dugay, nanaog ang kalayo alin sa ibabaw. Ginkonsyum ang halad. Kag nagsilinggit ang mga tao, ang Diyos, ang Ginoo, amo ang Diyos. Nagdaog si Elijah, kag pinamatay ito ang mga soldado ni Baal. Victorious si Elijah. Sang ulihi, pagkatapos pumuli si Elijah sa iya ginaistaran. Pagkadasunod lang nakabaton, sulat alay kay Jezebel, nga nagasiling, Elijah, preparar ka, ginurot mo akong mga soldado, preparar ka kay ikaw bandason, mapatay ka. Bo sa kadlok ni Elijah, abi mo kung anong ginimo niya, nalagyo. Nagkadto sa bukid. Kag didto siya nanago sa kahoy, sa dalom sa kahoy, nagsiling sa Dios, Ginoo, patya na lang ko, way na pulos ka buhi ko. Matingala ka. Bago ka lang nagdaog, tapos ginambalan siya ni Jezebel nga patyon siya ni Jezebel, nadlok siya kay Jezebel. Dito amo na gani siling naton. Katingalahan nga nagdaog siya. Dugay-dugay ang nagbulos, kulba. Ti anong bot silingon sina? Amo na nga siling dira pagkabati ni Elijah nga patyon siya, ang iya focus way na sa Ginoo, ara na siya kog lingon. Ano? Fear. Amo na bala? Gisa nagakadula ang aton pagsalig sa Dios. The moment nga tulukon na lang naton kog lingon ta na dira. Pero kay Pedro bala, no? Sa Matthew chapter 14 kadumduman kamo. Si Pedro galakat si Kristo sa tubi. Dugay-dugay nagsiling si Pedro, "Ay Lord, kung ikaw na agdahaman ako abi maglakat sa tubi." Sila ni Kristo, "Kari ka Pedro." Sa nagalakat si Pedro sa tubi, nakalakat siya mo. Pinalakpak mga disciples. Wow, nakalakat si Pedro sa tubi. Wow. Guro mo na guro, no? Tingala ko mga disciples, wala, nga si Pedro nakalakat sa tubi. Dugay, may nagpulon-pulon nga hangin sa likod ni Pedro. Pedro pa ilipay guro no, makalakat sa tubi. Iba ng mga tao guro, pasikat na to. Dugay, kita ni Pedro, may pulon-pulon nga, ano daw, may pugada sa likod. Pagbalik ni Pedro, hinadlukan siya. Kag sila sa Bible, amat-amat siya nga nagalakalunod. Amo to nga nagsinggit sa Ginoo nga luwason siya kagin palapitan siya ni Lord Jesus yung kaptan niya kamot. Nga si Pedro nalunod. Kay imbes sa kay Kristo siya nag-focus, dito na siya sa unos nag-focus. Ang but silingon mga kauturan, kung ang aton mata ihukson naton sa pag-focus sa Ginoo, kag diri kita sa problema ta matulok, anong matabo? Amat-amat ka nga malunod sa imo problema. Nga kay wala ka na sa may ginasandigan pa. Amo na nagkatabo. Amo na natabo kay Elijah. Amo na natabo kay Pedro. Nga kung nag-aabot ang problema, nag-aabot ang mga challenges sa kabuhi ta, imbes mag-focus kapag sa Ginoo, ay dito, kung na lang imo yan nag-focus, problema mo. Kundi, ang katabo,
na-discourage ka. Na-paralyze ang imo nga life. Kag, ano pag ang matabo, it hinders your prayer life. Hindi ka nakapangamuyo eh. Nga, ano pangamuyo? Kay, way ka naman sang palapitan, kay, way ka naman sa alik sa Diyos. Diba? Amo na matabo, mga kauturan. Amo na ang worry. Very effective na nga paagi nga sa tanas, ma-divert yung aton attention sa Diyos, kadto sa iya kagulingon. Amo na nga, dapat maintindihan ta nga ang worry ni, way kaniya epekto sa aton. Hindi ni makapaayo sa aton. Mag-worry ka. No? Masiling, ti pastor, anong himuon ko kay tao lang ko, dapat ma-worry man ko. That's normal, may balatyagon ta pares na. Pero, dapat naton tanawon kung paano naton ma-overcome ina. No? So, ari, katatlo, kagatapusan. O di, nabalaan mo na kung ano epekto sa worry sa life mo. Now, tanawon mo man sa Bible, i-identify naton kung ano mga prescriptions ang Ginoo. Magsiling kita ganay prescriptions kung mga doktor, no? Although ngati kung mga doktor ya, hindi man na perfect ang ilang prescription sa imo, di ba? Mayara, kita ganing kisa, may prescription ng doktor, may resita, siya ang ginatag sa imo, kung siya, way mo ginambakal. No? Kaya masiling ka, oh, hindi ko na pagbaklon, kaya daw, way man epekto sa akon. Pero kung ang Ginoo na ya mag-prescribe sa isang kabutang, perfect ang Ginoo. And that is already tantamount sa ginatawag naton antidote. Di ba? Antidote ganin, di pa na eh. Tambal na ya. Pero, ang cure sang worry, amo na yung tapat ni Kristo sa aton. Anong hambal ya? Sila yan sa verse 6, chapter 6, 33, 34. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore now thought for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Now, ari ang mga insights kung paano kita maka-win the battle over worry. Number one, we have to understand that worry won't change anything. Amo nang mambalta bagulang. Oo, ari mga insight. Number two, we have to learn to live one day at a time. Amo nang ikadua. Sila ni Kristo, sige lang, step by step. Kung anong mga desire sa kabuhi mo, anong mga kinalanon sa pangkabuhi mo, sige lang, one step at a time. Katatlo, believe that God will take care of our needs. Amo na ang balya, kung ang Diyos nagapapanapot sang mga tanom sa field, today will be cast into the oven. Ang bot silingon ni Jesus, na mga tanom lang kung tanawon mo. Kanotis ka mo, mga dahon sa tanom. Why pala riyo? One time, dito kami sa DSB Bla, palibutan kami sa kahoy. Nang mutaran ko, ang tanan ni mga dahon sa kahoy, gamay man o kunlag ko, wala sang dahon sa kahoy pala riyo. Lain-lain gid yung mga dahon. But silingon, God is so wise nga ang mga dahon sa kahoy, ginalain-lain niya. Amo nang buot silingon ni Kristo. Kung ang Ginoo nagapapanapot, buot silingon, ginakuluran niya ang mga dahon sa mga kahoyan, nga ihaboy malang na, sunugon malang na. Shall He not much more clothe you, ye of little faith? Kagano pagid ang balyadira? Amo ni siling naton balang na sa mathematics pa na balang natawag nga less than ka greater than, kadumdum ka mo sa mathematics siya sa una. Basic inequalities. Ara ang sign sang less than, greater than, mo sila greater than gani 8 is greater than 6. Oh, ang sign niya ga mo na. Kung lesser than naman gani, ang sign naman sang less than, amo naman na, ini siya, 6 is less than 8. Oh, sila ni Jesus, sa pagpakilala ya diri sa ila, sa inatawag naton basic needs ng tao. No? Anong kinanglanon sa tao? Pagkaon. Sa ato yung subong, di ba mo na? Galing kiti, may additional na tayo mo. Pagkaon, biste, balay, bulong, eskwelahan, kada mo na sa ato, no? Sa una sa ila, ang pinaka-basic lang nila ya, sa panahon ni Jesus, simple lang. Pagkaon, bayo. Pag ano pa? Ha? Oh.
Ilistara nila, mula na. Okay na. Food, drink, clothing. That represents their needs. So, ari sila ni Kristo, ang mga pispis. Sila isang Ginoo, ang mga pispis, why gani na sila gitanom? Kaon lang sila. Kag wala man na sila nagatipon sa ilang nga pagkaon nga damo, may pagani subay. Ang pispis ya daw wala. Pero sila ni Jesus, adlaw-adlaw, ginapasagod sila sa Diyos. Amo na mga pispis, adlaw-adlaw, aga pa, nagalupad sila, nagapangita sa ila kalanon. That's the way animals live. That's the way the birds live. Nga aman, that is the plan, the purpose of God for their lives. Kag paano sila? Nga kada adlaw ang pispis, way ga kasiro. Diba? Kada adlaw lupad ang pispis, way ga kasiro. Nagligad to, dito kami sa Balaring Bla. One time na kapanyaga, kami kapanilag ko, dirabla sa may pool. May pispis nga nagaulon sa babaw. Gatanaw-tanaw sa tubi. Dugay-dugay. Nagsarurot siya, may ginsanggit sa nga isda, way madala. Balik naman to sa babaw. Katatlo gid siya nagpropanaog nagsanggit kag nakakuha sa isda. Sigwil. Kilala ko mo sigwil? Amo na kung paano ang Diyos naga-provide sa pagkaon sa mga pispis. Sa isa ka adlaw ang pispis way ka kasiro. Ang tao yung kasiro pa. Diba? May mga tao kisang bo bilog nga adlaw nga akon nga bra way ko kwan ba way gid tupa. Baligya ko. Way sa may nagbakal. May ara na kabaligya, way gid bakal no. Ti, kamusta ang negosyo ta? Way gid ah. Ti, baklan mo siya. Bow, salamat kay nakabaligya ko. Takan kuno ay kakabakal, zero gid. Ang mga pispis wala. Ti kita mo na sila ni Jesus, kung ma-providean sang Dios ang mga pispis, sinong dako sa tubangan sang Dios? Ang pispis o kung kamo? Sino ang greater than? Sila ni Jesus, you are greater than birds. And birds is lesser than you. Ti karon, kung ang birds, wala yan nag-worry, masili, ti ano pag-worry sa bird kaya nagambal? Mabalaan mo na guro ang bird guro. Mabalaan mo man nag-worry man sila. Pero kay ti, why gadi ka-worry ang bird kay ano pag-worry nila kay dugay-dugay, providean sila sa Diyos? Kabalo ang mga pispis nga na-providean sila sa Diyos, sila kinanglanon? Wala. Ti wala sila gani kabalo. Pero ginahulugan sila sa Diyos sang pagkaon. Ti sila ni Jesus, sa mga disciples, sobra pa kamo yung pispis. Kung maka-provide ako sang birds sa ila kinanglanon, sobra pa kamo eh. You are greater than birds. Mawari ka. Nga may control kas tanan niya butang. Amo na sila, isa ka bagay amo na yung mga kauturan. Hindi kita mag-worry or magbatyag sa anxiety sa mga butang na hindi ta control. Ano pa gid? Lilis. Okay, amo man Japon. Alright. So ikaapat siling sang Ginoo, we have to seek God first. Anong bot silingon sa seek God first? You have to focus your life with God. Number 2, align your values with God's will. Number 3, you have to trust His provision. And number 4, you have to obey His commands. Amo ning bot silingon sa unaha anay ginarian sa Dios. Di ba? Hindi nga literal na nga gay ka lang libot. Silingon pastor, way ko may nakita ang ginarian sa Dios de. Ari ang bot silingon niya, i-focus mong ang kaugalingon mo sa Ginoo. Tagaan mo tiyempo ang Ginoo sa adlaw-adlaw mga tanan paagis pangamuyo kag siya pulong. That is seeking God's first. Align your values with God's will. Kung anong kagustuhan sa Diyos, amo nang patiha. Ikatatlo, trust His provision. Ikaapat, tumana ang Diyos. Anong promise ang Ginoo? Ang Diyos mag-supply sa imong kinanglanon. Casting all your care upon Him, He cares for you. You have to rejoice in the Lord. Amo ni mga kauturan ang gusto sang Ginoo sa aton. Magsiling kita gani, seek God first in His kingdom. Unaon naton ang Diyos sa kabuhi ta. Ang kisa nga siling lang kita nga ara kita sa Diyos pero ay manatong nga tagaan tiyempo ang Diyos. God must be
our priority sa adlaw-adlaw nga tanan. Amo na sining ko pagbugtaw mo kunaga, the question is, do you give God your time? Nagapangamuyo ka, pagtulog mo sa kagabi, ginatugyan mo sa Diyos ang tanan. Those are things nga masiling kita, seek first God's kingdom. Kag kung ano mga planos kabuhi mo, unahan na ang Diyos, consult. Di ba? Kagamo na ang siling sang Ginoo. Seek first the kingdom of God and His righteousness, kanong saad? All these things. Ano nga these things? Ato ay mga material butang inando mo. Di ba? All these things shall be added unto you. That is the solution. That is the perfect prescription of the Lord Jesus Christ regarding how to overcome worry. Mga munyo kita, may namon nga langit noon, salamat gid sa imo Ginoo, sa imo pagpakilala sa amon sa mga solusyon sa tanan nga butang. Kabalo kami Ginoo nga kami mga bisan mga Kristiyanon kami, mga kaluyawon kami. Nga dapat namon itugyan sa imo. Kag salamat kay ang imo pulong may kasiguruhan. Bendisyonen tagsa sa amon, kay ning amon prayer in Jesus name. Amen.